Welcome to K-Catalog. Number 21, notice na medyo blurred po yung ating mga letters. So, ni-retype ko na lang. Ito pong nasa taas yung tingnan natin. Sabi ni Ga, 며칠 전 등산하다가 다친 허리는 좀 어때요? Sa English, ang sabi niya, how's your back that you hurt while hiking few days ago? Sa Tagalog naman, kamusta na yung iyong likod na nasaktan habang ikaw ay nag-hiking nung nakaraang araw? Sagot sina, 더 심해진 것 같아요. I think it gotten worse. So, yung 더 심해지다, ibig sabihin po, mas lumala. Sa tingin ko ay mas lumala siya. 지금은 blank 힘들 정도예요. So, now, ngayon, blank. Ito yung hanapin natin, no? 힘들, from the word 힘들다, it means hard. And then, 정도예요. 정도, the word 정도, you use this one when you're talking about the degree or to what extent? To the extent that it is hard, okay? To the extent that it's hard to blank. Yan. So, saan siya nahihirapan? Tingnan natin yung pagpipilian. So, again, ito po mga blurred, hindi na po yan yung titingnan natin. Ito po yung tingnan natin. Number 1, 걷기 조차. So, notice mo muna na yung word na ginamit is yung verb na 걷다. Okay, siya yung dinugtungan ng grammar. So, 걷다, to walk. Now, check natin yung mga grammar. 걷기 조차. 조차 means even. So, you use that grammar pag gusto mong sabihin even. So, even walking. Number 2, 걸으려면. 걸으려면 or 으려면 or 려면 na grammar. Ginagamit mo yan kapag gusto mong express yung isang bagay na intention mong gawin. So, you intend to walk. Okay? Number 3, 걸을 테니까. So, ginagamit mo si 을 테니까, real 테니까 na grammar kapag meron kang suggestion. So, it's like saying, I suggest you to walk. Yan. Tapos, kapag ginamit mo itong 을 테니까, real 테니까 na grammar, usually dapat ang iyong ending ay nag-end sa 으세요, 세요. Okay? Kasi nagsasuggest ka. And then, 걷는 것 때문에. 때문에, ibig sabihin yan is because. Yung grammar na because, no? So, yung pinaka-fit answer for this is yung number 1. 걷기 조차. So, basahin ulit natin ng may answer. 더 심해진 것 같아요. I think it gotten worse. Sa tingin ko, mas lumala pa siya. 지금은 걷기조차 힘들 정도예요. This time or now, it's even hard for me to walk. Okay? So, ngayon, mas kahit yung paglalakad ay nahihirapan ako. Yun po yung sagot nila. Number 22, sabi ni Ga, 나약 씨가 요즘 안 보이네요. I do not see 나약 these days. Hindi ko nakikita si 나약 these days, ah. Sagot sina, 회사가 많이 blank. 저도 잘못 많아요. Sabi niya, 회사, it means company, and then money, it means many. Sometimes, it can also mean two or very. So, it depends, no? Paano siya ginamit dun sa sentence. 저도 잘못 만나요. I do not see her either. So, hindi din daw niya nakikita si Nayak. Tingnan natin pagpipilian. Yung ginamit na word is 바쁘다. Okay, 바쁘다, busy. Check natin yung mga dinugtong na grammar. 바쁜 겸. So, pag sinabi mong 겸, ginamit mo si 겸 na grammar, it's like saying as well as or also. So, also busy or as well as busy. And then, number 2, 바쁘려면 intend. Okay? Intend to be busy. 바쁜가 봐요. Guess or think. I guess or I think. Number 4, 바쁘기 마련이다. So, yung 기 마련 na grammar, ibig sabihin po niyan is natural or expect to be busy, or it's natural that she is busy or he is busy. Something is bound to happen or something is expected to be in a certain way. So, natural na ganon yung kalabasan, kumbaga. So, tingnan natin, no? Sabi niya, doon daw sa company malamang ay very or too busy. So, alin dyan yung pinaka-fit? So, dito, ang pinaka-fit na sagot is number 3. Okay? 회사가 많이 바쁜가 봐요. I guess the company is too busy. I don't see her either. Okay?
Numbers 23 and 24 instruction, 다음 및 줄진 부분이 틀린 것을 고르시오. So, choose the incorrect underlined words, okay? Or underlined part, bubun part. So, take note na yung mga naka-underline dyan ay may iba't ibang grammar for each. Okay? So, we have to be aware of the grammar rules para mahanap natin yung mali. Number 1, 공부를 열심히 할 걸 그랬어요. So, yung ginamit po na grammar is yung real or 을 걸 그랬다 na grammar. So, we have 동사 plus 을 or real 걸 그랬다. So, may ganyan pong grammar. And ang gamit ng grammar na to is when you're trying to say should have. Okay? Should have plus the action. Okay? Kung ano man yung dapat na ginawa mo. Should have done. Yan. Okay? So, in this case, 공부를 열심히 할 걸 그랬어요. I should have studied hard. Okay? Or I should have studied well. So, ibig sabihin, nag-express ka ng regret, no? So, this case, tama po yung pagkakagamit. Number 2, 영화를 예매하려고 했는데 벌써 매진됐더라고요. So, yung ginamit na grammar is 더라고요. So, si 더라고요, ginagamit mo yung grammar na yan. So, ipalitan natin ang kulay para hindi tayo malito. So, yung grammar is 더라고요. Ginagamit mo si 더라고요 na grammar to express something that you knew. Okay, something you knew or learned for the first time. Yan. Okay, you're expressing something na nalaman mo. Okay, so tingnan natin yung number 2. 영화를 예매하려고 했는데 벌써 매진되더라고요. Sabi niya, I planned to make a reservation for the movie or tried to make a movie reservation. However, or but, it's already sold out. Okay, 매진되다, sold out. Tinry daw niyang pa-reserve dun sa movie, kaya lang sold out na yung ticket. So, dito, first time niyang nalaman na sold out na pala yung ticket kasi kung alam niya, hindi na siya magpapa-reserve. Okay? So, this case, tama din po yung number 2. Number 3, 곧 좋은 소식이 있을 테니까 너무 걱정하지 마세요. Sabi niya, soon, so, there will be a good news. Do not worry too much. Okay? So, yung ul tenika and real tenika na grammar po yung ginamit. So, yung grammar na yan, ginagamit mo yan kapag you're trying to express something that is supposed to happen. Okay? Supposed to happen. Or bound to happen. Yan. So, in this case, good news is about to happen. Okay? So, there's something na mangyayari na good news soon. Kaya, nagsasuggest siya na wag masyadong mag-alala. So, again, pag ginamit mo yung nika, yung mga ganyan na grammar na nika, ang usually na ending mo is naka-useyo-seyo. Yan. So, number 3, tama din po. Number 4, so siya na lang yung hindi naka-check dyan. So, malamang siya na yung may mali, no? Check natin kung bakit siya ang mali. 친구와의 약속을 수첩에 써놓지 않아서 잊어버리는 척 했어요. So, unahin natin yung grammar na ginamit. Ang ginamit dyan na grammar is yung 는 척 했어요. So, we have this grammar. 동사, verb, plus 은 or 니은, and 는. Okay, pwede din si 는. 은 or 니은 or 는, and then 척 하다. So, we have this grammar. Now, ang rule for this one, if your verb is in the present state, then you add 는, okay, to the verb. So, if your verb is in the present state, ibig sabihin, hindi pa siya nangyari, then you add 는. But if your verb already happened, ibig sabihin, past tense na siya, nangyari na, then you have to check if may 받침. If your verb has a final consonant, you add 은. If your verb doesn't have a final consonant or it ends with a vowel, then you add 니은. Okay? Then, sa dulo, 척하다. Yan. So, pag verb yung dudugtungan mo ng 척하다 na grammar,
check if yung verb is present state or past na. Nangyari na. Okay, so dito sabi niya, 친구와의 약속을, so 약속, yung promise. Okay, promise with a friend. 수첩에 써놓지 않아서, 써놓지 않아서, did not write. Okay, did not write. So, saan isusulat? 수첩에. 수첩 means notebook. Okay, so yung alam natin na notebook is gongcheck, no? But this one is another term for notebook, 수첩. So, hindi daw niya sinulat sa notebook yung kanilang napag-usapan na promise. So, ang ginawa niya is, nag-pretend siya na nakalimutan niya. So, yung grammar na 척하다, you use this grammar to express yung iyong pretension or to pretend. Okay? So, you're trying to pretend na you forgot. So, 잊어버리다. Ito pong grammar. Itong verb na to is 잊어버리다, forget. Okay? So, mali siya in a sense na nangyari na. So, sabi niya, nakapag-promise na sila and sabi niya nga, hindi niya naisulat. Okay? Did not write sa notebook. Kaya, ibig sabihin, past tense na yung verb. It already happened. So, dapat yung 잊어버리는 ay 잊어버린. Yan. So, dito tayo sa past. Okay? And dahil may walang batchim or nag-end sa vowel si 잊어버리다, then niyan dapat siya. 잊어버린 척 했어요. So, ito po dapat yung tamang pagkakagamit. That's why mali yung number 4. Okay, so yung sagot natin is number 4. Number 24, same pa rin ang instruction. We're going to check for the wrong usage of the grammar. So, number 1, 지난부터 기다리던 택배가 도착했어요. Yung grammar na ginamit is yung don. So, we have this 동사 plus don na grammar. So, you use this grammar when you're trying to express an action that started in the past and has not ended yet. Okay? Hindi pa nangyayari. So, hindi pa natatapos yung ginagawa mong action na yon. So, kumbaga sa English is have been. Ayan. Have been plus yung action or yung verb. So, in this case, have been waiting. Okay? 기다리다, from the word 기다리다, to wait. So, this time, 기다리던, have been waiting. So, 택배, package po yan. Okay? So, package. And then, 도착했어요, arrived. So, sabi niya, the package that I have been waiting since last week has arrived. Okay? So, tama po yung pagkakagamit niya. Yung hinihintay ko na package simula last week, dumating na. So, ibig sabihin, since last week niya pa ang hinihintay yung package na yon. So, yung 동사 plus don, have been, and then yung verb. Okay, number 2. 게임을 하면 엄마한테 혼날까 봐 공부할 뻔했어요. Yung ginamit na grammar is yung real 뻔했어요. So, 동사, again, verb, plus 을 or real 뻔했어요. So, ito namang grammar na to is kapag gusto mong i-express yung muntik na, okay? Or almost. I almost, and then kung ano yung action na muntik mo nang gawin. Okay? So, dito, 게임을 하면 엄마한테 혼날까 봐. 혼날까 봐. Okay, I am worried or I am afraid that mom will scold me if I play game. So, anong ginawa niya? 공부할 뻔했어요. I almost studied. Okay? So, 공부하다. I almost studied. So, it doesn't make sense kasi alam mo nang pagagalitan ka tapos hindi mo ginawa. You did not study, you almost did. Okay? So, mali po yung grammar na to. Ano po yung tama? So, siguro kung sinabi niya is 공부하는 척 했어요. So, siguro kung yan yung ginamit niya na grammar, malamang magme-make sense pa. So, ang magiging meaning niyan is,
I pretended to study. So, I am afraid that mom will scold me if I play games. So, I pretended to study. Yan. Diba? Mas okay yan. Or I pretend that I am studying. Number 3. So, yung sagot na dito is number 2, no? Yan na po yung possible. Tingnan natin yung number 3. 제가 설거지를 할 테니까 리사 씨는 청소를 하세요. So, ginamit si 을 테니까, real 테니까 na grammar. So, itong grammar na to, dong sa plus real or 을 테니까, yan, kapag may gusto kang i-express na division or kumbaga, paghahatian nyo yung gawain. Okay, so, I'm going to do this, so please do this one. Okay, gagawin ko to, ikaw naman, gawin mo yon. So, kapag ganun yung gusto mong ipahayag, then you can use this grammar. So, dito sabi niya, 제가 설거지를 할 테니까. So, since ako yung maghuhugas ng pinggan, Lisa 씨는 청소를 하세요. Ikaw naman, Lisa, ay pwedeng maglinis or I suggest na ikaw ay maglinis. So, useyo-seyo nagsasuggest, no? Okay. So, tingnan natin yung number 4. 다음 주 시험을 보기 위해서. So, ito po ay tama, no? Tama yung pagkakagamit sa grammar. Okay. Number 4. 다음 주 시험을 보기 위해서 열심히 공부를 해야 돼요. Sabi niya, next week. So, 시험, exam. And then, 보다. So, pag sinabi mong boda sa exam, ibig sabihin yan, iti-take mo yung exam. You're going to take the exam. So, gi wiheso. Ito po yung ginamit na grammar. Okay, so dong sa plus gi wiheso. Yung grammar na po iyan is to express yung iyong mokchok or tawag dito, goal mo. Okay, so in order to or for the sake of. Yan, pwede po yan. For the sake of doing the exam, yan, or taking the exam, or in order to take the exam next week, I should study hard. 열심히 공부를 해야 돼요. Okay? So, dito din po, tama po yung pagkakagamit niya. So, yung giwiheso na grammar po, yan, kapag meron kang goal and gusto mong gawin yung goal na yon, in order to do that, ano ba yung goal niya? To take the exam. Okay, so in order to take that exam, I have to study hard. Okay, so yan po yung ating number 24. Ang sagot po is number 2. Instruction, 다음 대화의 괄호에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르시오. So, pipili po tayo ng best answer na mag-fit sa parenthesis natin. So, we have conversation and take note na nilagay ko na yung mga gamit ng grammar na yan. So, check muna natin. Sabi ni Ga, Suji 씨랑 왜 싸웠어요? Bakit kayo nag-away ni Suji? Why did you had a fight with Suji? Sagot si Na, 어제 길에서 저를 보고도 blank. So, sabi niya, even if she saw me on the street yesterday, blank. So, dito, yung mot, take note, mot, negative po yan. Okay? So, it's either cannot, ayan, or pwede ding do not, or just not. So, originally, cannot po yung ibig sabihin yan. Pero, depende sa pagkakagamit sa sentence, kung ano yung pinaka mag-fit na meaning niya pag tin-translate, yun po yung gagamitin. So, dito, yung bulpon 했어요. So, pon 했어요, almost, plus verb. Okay? 보려고 했어요. planned to plus verb. 척했거든요. pretended to plus verb. 을 걸 그랬어요. should have plus verb. So, dito, yung verb natin is yung word na boda. Yung verb na boda. And again, dahil meron nga siyang mot, yan, so negative, ibig sabihin, not. Okay? So, boda, again, pwede siyang see, pwede siyang look, pwedeng watch. And dito sa conversation natin, yung see yung pinaka magiging meaning niya. So, yung ibig sabihin, hindi nakita. So, pinaka-fit dyan sa parenthesis natin na sagot is yung number 3. Okay, so basahin ulit natin with answer. 어제 길에서 저를 보고도 못 본 척 했거든요. So, yung kodun, may halong inis na yung pagkaka-express niya.
So, sinasabi lang niya na kahit na nakita niya na ako sa daan kahapon, nag-pretend siya na hindi niya ako nakita. Okay? So, Suji pretended not to see me. Okay? So, yun yung gusto niyang sabihin. So, sagot po dyan is number 3. Thanks for watching.